Amen. Napakasarap pong magpuri sa ating buhay na Diyos. Amen po. There is power in the name of Jesus. Pag ating pong laging sinasambit ang pangalan ng Panginoong Hesus, maraming bagay ang nangyayari sa buhay po ng bawat isa sa atin sapagkat walang anumang pangalan higit sa anumang pangalan na binigay ng Diyos na sukat ikaligtas ng tao, kundi ang tanging pangalan lamang ng Panginoong Hesukristo. Amen po. At napakaganda po ng mga itinuturo sa atin ng Diyos. At last Sunday, napag-usapan po natin yung tinatawag po na anakaino, no? Renewing of our mind, na sa magitan ng salita ng Diyos ay pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos. Sa magitan ng salita ng Diyos, dito po tayo naniniwala at nananampalataya at lagi nating sinasalita na tayo po ay malakas, tayo po ay malusog, na tayo po ay matuwid at banal sa harapan ng Diyos. At lagi nating inaalala ang masaganang biyaya ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin sapagkat walang anumang tatapat sa biyaya ng Diyos na ibinibigay sa atin at ibinigay sa atin ng Panginoon. Amen po. At sa araw na ito, ang pag-uusapan po natin, yung maraming nagtatanong, ano nga ba? Kasi pagka meron po ako nakausap na ibang church, no? Ano ba yung tinatawag niya charito? Oh, kala po nila si Charito Solis. Alaba kang kapartner niya na Belia Flores. Pero yung charito po ay napakahalaga na malaman natin ano nga ba ang kahulugan nito. Kaya nga po, lagi nating binabati ang bawat isa na you are charito. Batiin nga po natin ang katabi, you are charito. Ibig sabihin ng charito, we are blessed and highly favored. Sino naniniwala doon na siya'y pinagpala? Siya'y pinaboran ng Diyos. Kasi po, kung ano po yung ating pinaniniwalaan, kung ano po yung ating sinasabi, yun po yung ginagawa ng Diyos. At kapag pinaniniwalaan natin at lagi nating sinasabi, ito ay nangyayari at nagaganap sa buhay po natin sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa isang taong naniniwala at nananampalataya. No? We cannot please God without faith. Kaya lahat ng bagay na ating sinasabi ay bunga ng ating pananampalataya. Kaya pinag-aralan natin yung anakaino. Kasi sa pamagitan ng salita ng Diyos, nagbubuhat ang pananampalataya. Tayo po ay lumalago sa pananampalataya dahil sa sinasabi ng salita ng Diyos. At iyan po yung pag-aaralan natin. Yung tinatawag po na charito, we are blessed and highly favored. Sino sa ininiwala doon? Say amen. Okay, tayo po ay mag-start na. Tayo muna po yung manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa oras ng pagsamba na amin pong naranasan at patuloy na naranasan ikaw ay nasa amin at nasa aming kalagitnaan. Tunay nga ang papurit parangal sa iyo lamang, Panginoon, at marapat kang purihin at sambahin. Marapat kang dakilain sa buhay po ng bawat isa sa amin sapagkat ang lahat ng bagay na nangyayari at nagaganap sa buhay po namin ay dahil lang po sa iyong kasaganaan ng iyong biyaya. Salamat po, ang overflowing grace ay gumagana at nangyayari at nagaganap sa amin, Lord God. Ang taong ito ay overflowing grace, Lord God, ay maranasan ng bawat isa na narito. At ang taong ito, Lord God, new territories ay lagi po naming idinideklara. Marami pong lugar na ibibigay mo sa amin upang magpahayag kami ng mabuting balita ng kaligtasan sapagkat we are the gospel bearer, Panginoon. Tagapagdala ng iyong mabuting balita. Mabuting balita ng kaligtasan. Balita ng biyaya mo, Panginoon. Balita ng iyong natapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Salamat po sa oras na ito. Sa iyo po ang aming papuri, sa iyo po ang aming pagdakila, ang aming paglawalhati. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Okay, start na po tayo. Okay, ang salitang charito po ay 2 beses lang pong nabanggit sa New Testament. No? 2 beses lang po itong ginamit sa New Testament. Ang una, ang salitang charito ay unang ginamit kay Birheng Maria. Di ba sabi, ikaw po ang babaeng pinagpala sa lahat. Babaeng pinagpala sa lahat. Ay ginamit po ito sa Luke chapter 1 verse 28
At ang pangalawa naman ay ginamit sa mga Kristiyano. Sino yung mga Kristiyano? Kasama po tayo doon. Yung unang mga Kristiyano ay sinabihan po at ginamit na ang mga Kristiyano ay charito. Ganito po ang pagkakasabi doon kay Maria. Sabi dito, sa Luke chapter 1 verse 28, sabi dito, "And having come in, the angel said to her, Rejoice, highly favored one." Ano po ang highly favored? Ito po ay charito. Yun po ang kahulugan sa Greek word noon, nung salitang iyon ay charito. "The Lord is with you. Blessed are you among women." Diba? Ginamit po ito na sinabihan po si Maria na siya po ay lubos na kinalulugdan. Siya'y pinagpala at pinaburan. No, sabi doon sa Tagalog, "Magalak ka, ikaw ay lubos na kinalulugdan. Sumasayo ang Panginoon," sabi ng anghel kay Maria. Ang literal na kahulugan po na charito ay highly favored o lubos na kinalulugdan. Okay. At makikita natin na tinawag po ng Anghel Gabriel si Maria na sinabihan po siya na lubos na kinalulugdan sapagkat siya'y pinili ng Diyos upang maisilang ang magiging tagapagligtas ng buong mundo. Sa dami-dami, sa dinami-dami ng babae nung panahon na yaon, siya lang ang pinili. Kaya ano po matatawag natin doon? Di ba, siya ay blessed, siya ay pinagpala sa babaeng lahat. Siya ay pinagpala, no? Kaya sabi ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki. At siya ay pangangalan ng Jesus." Yung Jesus na tagapagligtas, siya yung gagamitin ng Diyos para maipanganak ang tagapagligtas ng buong mundo at ang pangalan niya ay Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Yung bang ikaw ay isang ordinaryong tao, tapos sasabihin sa iyo ng anghel, ikaw ang gagamitin ng Diyos para maipanganak ang tagapagligtas, ang Mesaya. Ibinigay sa kanya ng Panginoon Diyos ang trono ng kanyang amang si David, sabi pa na dito, upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paano pong mangyayari ito? Ngayon, ako'y isang berhen, sabi po ni Maria. Tanong po ni Maria yon, paano mangyayari yon? Ako'y berhen. Hindi pa siya nakakapagpakasal. Pakakasalan pa lang siya ni Jose. Sila ay meron lang engaged na po sila, pero wala pa siya, berhen siya, hindi pa siya nakakapag-asawa. Sabi po ng anghel, sumagot ang anghel, "Sasayo ang Espiritu Santo at magpapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos, hindi ba't alam ng lahat na ang kamag-anak mong si Maria ay baog?" Sabi po rito. Gayunman, naglihi siya, at ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, kahit na siya'y matanda na, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Si Maria ay, paano mangyayari yon? Sinabi po ng anghel, kung si Elizabeth na iyong, sabi doon, na nakamag-anak mo ay baog, matanda na, ay ngayon ay buntis at 6 na buwan na yung kanyang dinadala, sinasabi dito na walang bagay na mahirap sa Diyos. Kaya minsan, ganyan po yung pinasabi sa atin ng Panginoon. We are charito. Paano mangyayaring charito? Hindi ko nga nararanasan na ako'y charito, na ako'y blessed. Ang tingin ko sa akin sarili, ako'y kawawa. Ako ang pinakadukha, ako'y pinakamahirap. Kasi nga, hindi pa natin nakikita yung sinasabi ng salita ng Diyos. Pero si Maria, sinabi ng anghel, huwag kang mag-alala, walang mahirap sa Diyos. Sumagot si Maria, "Ako po'y alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi." Pagkatapos umalis na ang anghel. Sabi doon sa Luke 1:29-38. Yun po yung pagpapahayag
na si Maria ay pinili. Walang pag-aalilangan si Maria lubos na kinalugdan ng Diyos sa bahagi ng kanyang ginampanang plano sa pagkakatawang tao ng Panginoong Hesukristo. Malinaw po. Kaya siya pinagpala kasi pinili siya. Pinili siya hindi basta-basta pagpili sa kanya. Pinili siya para maipanganak, magkatawang tao ang Mesaya. Bakit kailangan magkatawan ni Hesukristo? Kasi kailangan niyang mamatay. Si Jesus Christ, nung nanawag sa lupa, 100% man and 100% God. Kailangan niyang maging tao para mamatay. Kailangan din niya maging siya'y Diyos, kaya siya'y Diyos para siya'y mabuhay. Kasi walang katuturan kung siya'y tao lang. Siya'y Diyos. No, hindi na niya inaring siya'y maging kapantay ng Diyos, pero siya'y Diyos. Ganito ang sinabi ni Elizabeth nang makita niya si Maria. Si Elizabeth ay kamag-anak ni Maria at nakita niya si Maria, sabi niya, pinagpala ka sa babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sabi po ni Elizabeth kay Maria nung nagkita po sila, nagkaroon sila ng reunion. Nagkaroon sila ng pagkakataong magkita. Sinabi ni Elizabeth, pinagpala ka, no? At ang yung dinadala na sumasa iyo ay sa iyong sinapupunan. Kasi nga po, yung pong ang dinadala ni Maria ay ang Mesaya. No? Nilingap po niya, sabi sa Luke 1:48, sapagkat nilingap niya ako na kanyang abang alipin mula ngayon, ang lahat ng tao tatawagin akong mapalad. Alam po ni Maria yon. Wala siyang, ordinaryo siyang tao, pero nung nalaman niyang siya'y pinili ng Diyos, pinaniwalaan niyang siya'y mapalad. Ganun din po tayo. Lagi nating sabihin, ako'y mapalad, ako'y blessed, ako'y highly favored, no? Ako'y malakas, ako'y malusog. Pag may nararamdaman ka, Lord, salamat po, ako'y pinagaling mo na. Kasi kung ano po yung sinasabi natin, yun yung nangyayari. Buhay at kamatayan nasa dila. Lord, salamat po, pinaunlad mo ako. Lord, salamat po ito, Panginoong bagay na ito, ikaw ang nagbigay sa akin, pauunlarin mo ang lahat ng ito. Kasi anuman yung sinasabi po natin, dapat ay mayroong pananampalataya, kung ano laman ng puso natin, yun yung ating sinasabi. Si Maria po ay lubos na kinalugdan ng Diyos, siya ay tunay na pinagpala. Ang kinalugdan at pinagpalang kalagayan ni Maria, sa harapan ng Diyos ay hindi nangangahulugang na siya ay dapat sambahin katulad ng ginagawa ng ibang relihiyon. Kaya, ang tingin po ng ibang tao, si Maria ay special, si Maria ay pinagpala at pinaburan, kaya lang, dahil nakikita nila na si Maria ay pinagpala sa babaeng lahat, ginagawa nilang Diyos. Sabi doon, hindi yun ang dahilan para siya'y sambahin. Hindi siya dapat sambahin. Ang totoo, si Maria ay pinagpala at lubos na kinalugdan ng Diyos, ngunit hindi siya Diyos. O hindi siya ina ng Diyos na maaring sambahin. Siya'y ina ng Panginoong Hesukristo nung nagkatawang tao. Hindi po natin, may respeto po tayo kay Maria. Kasi, tutusin talaga, pinili siya ng Diyos. Para sa'yo, pinili tayo ng Diyos. May respeto tayo sa bawat isa. Mahal natin ang bawat isa. Mahal natin ang magkakapatid. Tayo po isang pamilya. Amen po. Kaya nandyan tayo, lagi tayong nakikipag-ugnayan. Lagi tayong nagmamalasakitan sa bawat isa. Ganun po yung ating napag-aaralan ngayon. Ang Diyos lang ang dapat sambahin. Walang iba. Ang Diyos lang ang dapat sambahin. Sabi po sa Matthew 4:10, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin. Sabi niya sa Diablo. Sabi niya kasi tinutokso niya. Ibibigay ko ang lahat ng kayamanan sa mundong ito. Ang kaharian na ito ay para sa iyo. Lumukod ka lang sa akin. Sabi ng Panginoon, ang Diyos lang ang dapat sambahin. Nagkamali ang tao dahil sa kinagisnang paniniwala. Dahil lubos na kinalulugdan si Maria, iniisip ng tao siya Diyos. Hindi po siya Diyos. Tandaan, ang pagsaba,
pagsamba kay Maria ay mali. Ang pagsamba kay Maria ay mali. Anumang record sa Biblia na si Maria ay sinimba o kaya nagpasamba ay wala. Walang anumang record sa Bible. Pag binasa mo ang Bible, wala hong pagkakataong si Maria ay sinamba. Pag binasa mo ang Bible, wala hong pagkakataon na sinabi ni Maria na sambahin niyo ako. Dahil lang po yan sa ating pong kinagisnan, dinala ng Espanyol sa atin. Pinakilala na ito ay dapat sambahin. No? Hindi po si Maria ang tagapagligtas. Mismo po si Maria ang nagsabi na ang Diyos ang kanyang tagapagligtas. Si Maria nagsabi rin na ang Diyos ang kanyang tagapagligtas. Kung siya pa ay Diyos, bakit kailangan niya ng tagapagligtas? Ibig sabihin, si Maria mismo nagsalita sa kanyang sarili na kailangan niya ng tagapagligtas. Sabi sa Luke 1:46-47, no? Sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at ang aking espiritu'y nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Kaya malinaw, ang Bible na nagsabi na si Maria ay hindi tagapagligtas sapagkat kailangan din niya ng tagapagligtas. Siya'y pinagpala, siya'y pinaburan, pero kailangan niya ng tagapagligtas. Kung sa pahayag mismo ni Maria ang Diyos ang kanyang tagapagligtas, sa makatuwid, siya mismo sa kanyang sarili ay nangangailangan din ng tagapagligtas. Kaya nga, hindi siya ang tagapagligtas, kundi ang Diyos ang tagapagligtas. Amen po? Sabi ng Luke 11:27, minsan habang nagtuturo si Jesus sa gitna ng karamihan, mayroong isang babaeng sumigaw, mapalad ang babaeng nagdala sa iyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa iyo. Pansinin natin sa verse, sabi rito sa verse 28, ngunit sumagot si Jesus, higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Ang sabi ng tao, mapalad yung ina mo na nagdala sa iyo. Pero sabi niya, higit na mapalad, hindi ho binabaliwala ni Jesus si Maria. Pero, maingat po talaga ang Panginoong Jesus pagdating kay Maria. Kaya sabi doon, mas mapalad. Sabi pa rito, minsan naman, habang si Jesus ay nagtuturo, dumating sa kanya ang kanyang ina at mga kapatid sa labas at gusto niyang makausap. Sabi sa Matthew 12:47, samantalang nagsasalita si Jesus, dumating ang kanyang ina at mga kapatid, naghihintay sila sa labas at ibig siyang makausap. May nagsabi sa kanya, nasa labas po ang iyong ina at mga kapatid at ibig kayong makausap. May nagsabi, Panginoon, nasa labas ang iyong ina. Gusto po kayong makausap, ang iyong anak at iyong kapatid. Pansinin po natin, anong sabi ni Jesus? Ngunit sinabi ni Jesus, sino ang aking ina? At sino ang aking mga kapatid? Hindi po siya nagkaroon ng amnesia. Kasi nagtanong siya sino ang aking ina? Hindi po sinabing nasaan ako. Sabi niya, sino ang aking ina? Sino ang aking mga kapatid? Itinuro niya ang kanyang mga alagad. Sinabi, ito ang aking ina at ang mga kapatid, sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit ang siya kong ina at mga kapatid. Pag titingnan natin parang binabaliwala, no? Kasi kung sa natural na sitwasyon, kung tayo po yon, hindi ka pwedeng hindi mo puntahan. Hindi mo pwedeng hindi pansinin. Hindi mo pwedeng hindi bigyan ng atensyon. Ina mo yon, kapatid mo yon, no? Pero sabi ng Panginoon, sino? Sa dalawang tagpo na atin pong binasa, lubhang napakaingat po ni Hesukristo sa pakikitungo kay Maria na kanyang ina at maging sa kanyang mga kapatid. Tandaan po natin, walang anumang record sa kabuuan ng bagong tipan na tinawag ni Jesus si Maria na ina. Pag binasa mo ang Bible, wala hong record ang New Testament na tinawag niya si Maria na ina ko. Hindi niya tinawag, nanay ko yan. Papasukin nyo. Hindi po niya sinabing nanay ko yan, siya yung nanay ko. Nagiging maingat po si Jesus Christ
Sapagkat baka ayaw niya na magkaroon ng maling perception yung mga tao patungkol kay Maria. Sapagkat si Maria ay instrumento ng Diyos para siya'y maipanganak. No? Ito'y hindi nangangahulog ang walang galang ang Panginoong Hesukristo sa kanyang ina. Kundi lubos na nag-iingat po siya na huwag magkaroon ng anumang maling impresyon kay Maria na maging ina ng Diyos. Kaya lang, dahil maraming henyo, noong unang panahon, maraming mambubudol, itinuro ang maling katuruan ng Bible. Ano? Ang tawag ni Jesus kay Maria ay babae. Sa English, tinatawag niyang woman. Nung panahon na naubusan ng alak, no? Yung kanyang ina, kasi yung nanay niya, yung si Maria, ay caterer siguro, o mayordoma nung kasalan. Kasi siya yung namamahala eh. Siguro siya yung nakuwang tagapamahala nung kasalan. Sabi sa John 2:14, sabi na, nang ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Kana ng Galilea at naroon ang ina ni Jesus. At inanyahan din ang naman si Jesus at ang kanyang mga alagad sa kasalan at nang magkulang ang alak, ang ina ni Jesus ay nagsabi sa kanya, wala silang alak. Hindi po natin alam kung siya talaga ang caterer, pero siya yung nag-aalala eh. Kung wala ka naman pakialam doon, ba't ka mag-aalala lang? Kung wala, bahala kayo sa buhay nyo, kung wala kayong alak. Pero siya yung nag-aalala. Sabi niya sa Panginoon, at sinabi niya kay Jesus, babae, ang sinabi ni Jesus, sinabi sa kanya ni Jesus, babae, ano sabi? Ina ba? Tinawag bang nanay? Mother? Mommy? Mother? Mudra? Iba-ibang tawag, di ba? Pero hindi, sabi niya, babae, anong pakialam ko sa'yo? Di ba medyo parang masakit pakinggan? Anong pakialam ko sa'yo? Ang aking oras ay hindi pa dumarating. Tingnan natin. At habang si Jesus ay nakabayubay sa krus, isang tagpo uli, lumapit sa paanan ng krus ang kanyang alagad na si Juan at ang kanyang ina. Ganito po ang sinabi ni Jesus. Pagkakita nga ni Jesus sa kanyang ina at sa nakatayong alagad na kanyang katabi, ay sinabi niya sa kanyang ina, babae. Hindi niya sinabi ina. Sabi niya, babae, narito ang iyong anak. Tinuro yung isang alagad. Nang magkakay sinabi naman niya sa alagad, narito ang iyong ina. Wala pong sinambit. Wala pong sinabi si Jesus Christ na siya anak, ina ng Diyos o ina ni Jesucristo. Siya po'y ina sa pagiging tao ni Jesucristo. No? At buhat sa oras na yon ay tinanggap siya ng alagad sa kanyang sariling tahanan. Ang pagiging mapalad po ni Maria ay hindi tumawid sa linya na siya'y naging Diyos. Yung pagiging mapalad, pinaboran ng Diyos, hindi po siya tumawid sa pagiging Diyos o kaya ina ng Diyos na dapat sambahin. At hindi rin kinakailangang siya'y sambahin upang siya'y tawaging pinagpala o lubos na kinalulugdan. Kasi nga, ang pagiging pagpapala at biyaya niyang tinanggap sa Panginoon, ng pagiging mapalad at kinalugdan ng Diyos ay galing sa Diyos. Ang gawain ng pagsamba kay Maria ay turo lang ng ating mga nakasanayang relihiyon o nakagisnang relihiyon. Ngunit ito'y wala sa Bible. Binasa mo ang Bible, wala po iyon. Hindi po iyon, no? Hindi po iyon na naisulat sa Bible at kaya ang pagsamba kay Maria ay mali. Ito'y kasalanan sa Diyos dahil ang Diyos lang ang dapat sambahin. May malinaw po, no? Mapalad si Maria ay hindi Diyos, kaya hindi siya dapat sambahin. Si Maria ay hindi ina ng Diyos, walang ina ang Diyos, sapagkat ang Diyos ay walang pinagmulan. Wala pang mundo, nag-i-exist na ang Diyos.
at wala siyang katapusan. Siya ang Alpha, siya ang Omega. Walang katapusan po ang Diyos. No? Si Maria po, kung may tuturing man na ay ina ni Jesus sa kanyang pagkatao o in His humanity at hindi sa kanyang pagka-Diyos o sinasabi not in His divinity. Sa kanyang pagiging katao, siya po ay ina ng pagiging tao ng Diyos dahil kailangan niyang may panganak bilang tao. Kaya nga po si Jesucristo na ipanganak ng isang berhen para hindi po siya kaugnay kay Adan. Kaya po wala po siyang kasalanan. Kasi naipanganak po, pinaglihi si Jesus Christ sa pamagitan ng Espiritu. Hindi ho pagsasama ng ng babae at ng lalaki. No? Kaya wala ho siyang kaugnayan kay Adan, kaya po siya walang kasalanan. Ang sino mang may kaugnayan kay Adan ay may kasalanan. Hindi dahil nakagawa siya ng kasalanan, kaya ang tao ay nagiging makasalanan. Dahil sa kaugnayan kay Adan. Malinaw po, lahat po yan, pag-aralan na po natin kung bakit tayo naging makasalanan. Si Maria ay iberhen ng isilang si Jesus Christ. Malinaw, napag-aralan po natin. Nadinig po natin, naisulat po sa Bible. Siya po'y berhen ng ipanganak si Jesus Christ. Matapos ipanganak si Jesus Christ, nagsama sila ni Jose bilang mag-asawa at sila'y nagkaroon pa ng mga anak. Hindi na po siya berhen noon. Hindi po siya nanatiling berhen. Berhen lang po siya nang siya po ay manganak kay Jesus Christ o may panganak si Jesus Christ. Pero, hindi po siya nanatiling berhen. Nagsama po sila. Nagkaroon po sila ng anak. Lagi lang po sinasabi, si Birheng Maria. Hindi po siya berhen. Berhen siya nung ipinangas si Jesus Christ. Pero hindi siya nanatiling berhen. No? Malinaw po na ngunit matapos nito ay sila ay nagsama ni Jose bilang mag-asawa at sila ay nagkaroon pa ng mga anak. Marami po silang naging anak pa. Si Maria ay lubos na kinaluldan at pinagpapala ng Diyos, hindi naman ikinakailangang siya ay sambahin upang ito'y paniwalaan. Bukod tangi sa lahat ng babae sa mundo si Maria. Bukod tangi. Walang ibang babae. Kaya sinawag siyang bukod tangi sa lahat, pinagpala sa lahat ng babae sa lahat. Bakit? Kasi sa lahat ng babae siya ang pinili ng Diyos. Sabi pa ng Luke 1:28, ngunit huwag ding kakalimutan, bagamat siya ay pinili ng Diyos, siya rin ay sumang-ayon ng kusa sa plano ng Diyos. Ibig sabihin, naniwala siya, nagsumang-ayon siya sa sinasabi ng Diyos sa kanya. Kasi kung siya Diyos, hindi na kailangang sumang-ayon kasi alam na niya. Yung plano, pasimula pa lang, alam na niya. Pero kailangan pang sabihin sa kanya ng anghel, ito yung mangyayari sa iyo. Ito yung magiging anak mo. Ito yung tatawag sa anak mo. Ano sabi? Sumagot si Maria, ako po'y alipin ng Panginoon. Hindi niya sinabing, ako po'y Panginoon din. Ang sabi niya, alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin, ang yung sinasabi, pagkatapos umalis na po yung anghel. Malinaw, ang Bible po nagsasabi, si Maria ay pinagpala, si Maria ay pinaburan, pero hindi po siya dapat sambahin. Malinaw po, ano? Wala naman po dito sumasamba. Kaya lang, kailangan nating daanan to, kasi ito yung mga basic na panimula nung ating pong pinag-uusapan na we are charito. Naniniwala tayo na hindi lang si Maria ang charito. Naniniwala tayo na tayo po ay charito. Amen po ba? Sabihin mo nga sa iyong katabi, you are charito. Naikwento sa akin nung dalawang Kapul Grace Church natin. Meron silang GC sa Paumbong. Yung isa, laging charito ng charito, si Pastor Joyce. Tapos nung nagbitig sila, ano pa kayong charito? Ba't charito ng charito yung si Pastor Joyce? Pero nung piniliwanag ni Pastor Melchor, sumunod na usapan na, nagchacharito na rin yung mga kasama na hindi full grace. Kasi nga, minsan hindi lang naiintindihan. At tayo, maaring dati, hindi rin natin alam. No? Pag sinabing charito, solis ang kasunod. No? Pero ang charito ay you are highly favored, you are blessed and highly favored.
Bukod kay Maria, ang tinawag po na Charito ay tayo na mga Kristiyano. Tandaan, 2 beses lang po sinabi sa New Testament ang salitang Charito, si Maria at ang mga Kristiyano. Para kay Maria, tinanggap natin, para kay Maria, tanggap natin na siya bukod na pinagpala sa lahat. Kasi nga na malinaw, sa dami ng babae, siya po ay pinagpala sa lahat. Para naman sa ating mga Kristiyano, ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo. Wika niya, sabi sa Ephesians 1:6, to the praise of the glory of His grace by which He made us. Sino po gumawa sa atin? He made us accepted. Ginawa niya tayong katanggap-tanggap. Hindi ka ba pinagpala? Hindi ka ba pinaboran? Na hindi ka naman katanggap-tanggap. Hindi ka naman karapat-dapat, ay He made us accepted. Sa dami-dami ng bunto ng kamatis, ikaw pa yung merong diferensya, yung pinili. Hindi ba pabor yun? Hindi ba yun ay bless ka? Sa dami-dami ng taong ito, pinili ka ng Diyos. Hindi mo masasabi mo ba na ikaw ay blessed and highly favored? Sabi doon, He made us accepted in the beloved. Tayo pinili ng Diyos sa pamagitan ni Hesus Kristo. Na ibig sabihin po ng accepted ay galing sa original text na salita sa Greek word na charito. Nang literal na salin ay ito po ay highly favored sa wikang Pilipino, pinagpala o lubos na kinalugdan. At hinango po sa charito ay salitang charis at ang ibig sabihin po ng charis ay grace. Yan po yung atin pong pinag-aaralan. Kaya ho natin lagi sinasabi, we are charito. Ibig sabihin, we declare. Sa mata ng ating pananampalataya, sinasabi natin na tayo pinagpala, tayo po ay pinaboran. Tandaan, dahil kay Kristo tayo'y lubos na kinalugdan ng Diyos at lubos na pinagpala. Hindi dahil sa ating sariling kakayanan. Hindi dahil po sa ating sariling galing o talino. Kaya ho tayo pinagpala at pinaboran dahil lang napaboran dahil po kay Hesus Kristo at ang talino na meron tayo ngayon at kakayanan na meron tayo ngayon ay galing po sa Panginoon. Sasabihin ng iba, ako naman po ay mayaman na kahit hindi pa ako born again . Sabihin ng iba, ganun, hindi ba? Pero alam ng Diyos, sa pasimula pa, pinili ka na ng Diyos. Kaya nung ikaw ay hindi ka pa Kristiyano, mayaman ka na kasi inihahanda ka ng Diyos, pagdating na ikaw ay sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, higit pang pagpapala, maranasan mo at magiging pagpapala ka para sa iba. Ganun po yung pong sinasabi ng Bible. Kung ikaw ay na kay Kristo, hindi mo na kailangan limusin at pakiusapan ang pabor at pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. Ibig sabihin, kung ikaw ay na kay Kristo, hindi mo na sabihin, Lord, please naman, pagpalain mo nga ako. Lord, parang awa mo na. Di ba, ganun po yung pagmamakaawa. Lord, parang awa mo na. Gawin mo namang maayos yung buhay ko. Hindi. Pag ikaw ay na kay Kristo, Lord, salamat po, Panginoon, ako po'y pinagpala mo. Ako'y pinaboran mo, naniniwala po ako ng lahat ng bagay, higit pa sa aking iisipin, higit pa sa aking hihilingin, ipagkakaloob mo sa akin, sapagkat sinabi mo sa iyong salita, I am charito, I am blessed, and highly favored. Kahit hindi mo pa naranasan, kahit marami ka pang utang pagdating ng Judith, na tatataranta ka, pero salamat sa Diyos kasi ang kapanatagan, kapayapaan, relax ka lang. Merong ginagawa ang Diyos sa buhay natin at may ginawa ang Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen po? Maniwala tayo doon? At dahil sa ating, dahil ang iyong natural na kaisipan ay hindi pa lubos na nababago, kaya pinag-usapan po natin yung anakaino, di ba, bago ito, anakaino, mabago yung ating kaisipan, maniwala tayo sa pangako ng Diyos, ito'y nakatuon lamang sa mga bagay na nakikita at nararamdaman. Kasi nga, kapag hindi nababago yung ating kaisipan, ay nakabase tayo sa ating nakikita, sa ating nararamdaman. Pagka may sakit tayo, Lord, I'm healed, pero may nararamdaman pa ako. Natatalo
nung nararamdaman yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya sabi doon, kailangan ma-renew yung mind natin. Kailangan ng anakaino. Ibig sabihin ng anakaino, yung salita ng Diyos, pinanghahawakan mo. Lord, sabi mo. Lord, sinabi mo. Lord, ito po'y pangako mo. Lagi nating pinanghahawakan yan. Ito'y nakatuon lang sa mga bagay na nakikita at nararamdaman. At dahil hindi mo nakikita ng natural na mata ang pagpapala at pabor ng Diyos, hindi mo ito pinaniniwalaan kasi tinitingnan mo sa natural. Matagal kasi tayong sinanay ng mundo o filosofiya nito, ng mundong ito, na to see is to believe. Di ba merong gano'n, nasanay tayo? Lord, maniniwala lang ako pagka pinagpala mo na ako. Di ba? Masasabi ko lang na pinagpala mo na ako at pinaburan pag meron na akong ganito, meron na akong kayamanan, meron na akong bahay, lupa, 3 kotse. Gano'n. Kasi nga, to see is to believe. Pero hindi po yun ang sinasabi ng Bible. Ang sinasabi ng Bible, I believe and you will see. No, sabi po rito, ang filosofiya ng Bible, ang Biblia, I believe and you will see, ganito mismo po ang sinabi ni Jesus kay Maria. Nang binuhay si Lazaro, no, na 4 na araw ng patay. Kasi nga po si Jesus Christ, sabi ni Jesus Christ, buksan ang libingan. Ang sabi ni Maria, wag po. 4 na araw nang siyang patay, mabaho na siya, bulok na siya. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, sinasabi ko sa iyo, sabi doon, sa John 11:40, Jesus said to her, Did not I tell you that if you believe and you will see the glory of God? Sinasabi ko sa iyo, kung ikaw ay naniniwala, makikita mo kung gaano kadakila at ang kaluwalhatian at kadakilaan ng Diyos. Kaya sa Bible, pag sinabing charito ka, maniwala ka. Believe. Sa iyong spiritual na kalalagayan, maniwala ka at makikita mo yan sa physical na pangyayari kasi pinaniniwalaan mo, sinasabi mo sa iyong sarili. Sinabi ni Jesus kay Marta, kung ikaw ay naniniwala, makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Kailangan munang maniwala bago mo makita ang kapahayagan ng kaluwalhatian at kapangyarihan ng Diyos sa natural na mata. Ibig sabihin, ang unang gagamitan natin ay mata ng pananampalataya. Maniwala ka at makikita mo. Hindi mo kailangang sabihin, makita ko muna bago ako maniwala. Maniwala ka muna at makikita mo. Kasi ang spiritual na filosofiya ay baliktad sa filosofiya ng mundo. Sabi ng mundo, sabi doon, believe, to see is to believe. Ang filosofiya ng spiritual na kalalagayan, believe and you will see. Kaya nga po sabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians 5:7, for we walk by faith, not by sight. Tayo po ay lumalakad sa pananampalataya, hindi sa mga bagay nakikita. Amen? Nakita niyo po ba si Peter nang lumakad lumakad po siya sa tubig? Kung tayo po siguro yun, mag-aalinlangan na tayo kasi nakikita natin, tubig yun, paano ko tayo makakalakad? Unang hakbang ni Pedro, siya'y nakatingin kay Jesucristo at siya po'y nakalakad sa tubig. Kaya lang, nabaling po ang kanyang paningin sa natural na paningin na siya'y lulubog sapagkat may malakas na alon at may malakas na hangin. Sabi po sa New King James Version, we live. Sabi doon sa King James, for we walk by faith, not by sight. Pero sabi sa NIV, we live by faith, not by sight. Tayo nabubuhay sa pananampalataya. Sa isang version naman, sa NLT, for we live by believing and not by seeing. Tayo nabubuhay sa pananampalataya, pananalig, hindi sa mga bagay na nakikita. No, malinaw po, kung kaya't
kailangan mo munang paniwalaan na ikaw ay charito. Sino siya naniniwalaan siya charito? No? Paniwalaan mo na ikaw ay charito, pinagpala at lubos na kinalugdan ng Diyos bago mo ito makita sa at mahayag sa natural na buhay mo. Kaya we always speak, we are charito. Pag tinanong tayo, how are you today? All is well. How are you today? We are, sabi mo, you are charito, we are blessed and highly favored. Araw-araw sabihin natin na tayo po ay pinagpala, tayo po'y pinabaran, tayo po'y malakas, tayo malusog, masigla, pinagpala at pinabaran at mabubuhay ng mahaba. Ano? Sasabihin niya, ba't namatay? Wala tayong doon. Kasi ang Diyos ang may hawak. Pero kung ano man sabi ng Bible, kung anong nadidinig ng Diyos sa atin, yun ang gagawin niya. Kaya sabihin po natin, speak life. Magsalita tayo ng buhay sa buhay po natin. You need to believe first in your spirit and soul that you are blessed and highly favored by God before you can see in your body. Kailangan spirit muna, susunod po sa kaluluwa, na mararamdaman mo na yan at mangyayari na yan sa iyong katawan. Naintindihan ko na ito mahirap sabihin, mahirap gawin. Paano mo paniniwalaan ang isang bagay na hindi mo nakikita at nararamdaman? Di ba, minsan ganun po yun po yung nagkokontra. Hindi mo nakikita, hindi mo nararamdaman na ikaw ay blessed and highly favored. Hindi mo nakikita at hindi mo nararamdaman na ikaw nga ay pinagaling na. Lord, hindi namamaga pa. Lord, masakit pa, makirot pa, hindi ko mailakad yung aking rayuma. Pero sabi doon, kailangan mong lumakad sa mata ng pananampalataya. Hayaan mo na ito po yung ating po, bibigyan ko po kayo ng isang halimbawa. Halimbawa, kapag ikaw po ay binigyan ng reseta ng doktor, sino sa inyo minsan nagpapadoktor? No? Di ba, binibigyan ng reseta. Naintindihan niya po ba yung sulat ng doktor? Hindi, sulat nga ng doktor eh. Parang ako yung sulat doktor, pero hindi po ako doktor. Sabi ng asawa ko, pangit ng sulat mo. Hindi mo naintindihan, kahit hindi mo naintindihan yung sulat ng doktor, halos hindi mo mabasa yung sulat ng doktor. Pero, nagmamadali ka pumunta sa Mercury Drug o sa butika para bumili ng gamot. Bakit? Kasi, sapagkat meron kang antas ng paniniwala sa doktor o sa gamot na binibili mo, na ito'y makakabuti sa'yo. Tama? Nung araw nga, pag may lagnat ang bata, Mirinda lang tsaka Skyflex Royal True Orange. May lagnat si Atuko, bibili mo ng Royal, bibili mo ng Skyflex, mamaya galing na, wala na yung lagnat. Kasi may antas ng pananampalataya. Tama? Hindi mo nakikita, hindi mo nararamdaman, pero may antas ng pananampalataya. Niresetahan ka ng doktor, naniniwala ka na ikaw ay gagaling. Dahil kung hindi naman ikaw ay hindi ka naniniwala, hindi mo bibilin yon. Minsan may matatalino, talagang go-google. Nagpa-doktor pa. Tapos ginugel. Parang hindi naman tama, resetang binigay sa hindi bibilin. Kasi nga, wala siyang pananampalataya doon sa doktor, doon sa reseta. Sa sobrang talino rin ng tao ngayon, parang ayaw na makinig sa doktor. Pero, yung mga taong naniniwala sa doktor at sa reseta, madali sila. Nabilhin ang gamot na nakareseta kahit hindi nila ito naiintindihan. Bakit? Kasi merong paniniwala at pananampalataya doon sa doktor at sa gamot na binibili. Sa mga katuwid, kaya ng taong maniwala kung gusto niya kahit hindi pa niya ito nakikita. Tama? Malinaw? Kaya mong maniwala kahit hindi mo pa nakikita, hindi mo pa nararamdaman, pero naniniwala ka. Na iyon po ang kailangan na gawin natin, lalong-lalo na kung tayo po'y naniniwala sa doktor o sa gamot, ay ganun din po, gamitin natin yung paniniwala natin sa salita ng Diyos. Paniwalaan natin na dahil kay Kristo, tayo'y pinagpala, tayo'y pinaburaan, we are charito.
We are blessed and highly favored. Sabi po ng Panginoong Jesus kay Martha, Jesus said, if you believe, you will see the glory of God. You will see the power of God. Pag naniwala tayo, makikita natin ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi lang po glory ni God. Ay, naniwala tayo, merong power si God sa buhay natin. Na kapag tayo po'y naniwala at nanampalataya, we believe we are healed by God. Naniniwala tayo na tayo pinagaling ng Panginoon. No? Healing of God. Nandiyan sa buhay natin. Blessing of God. Nandiyan sa buhay natin. Favor of God. Nandiyan sa buhay natin. Naniniwala tayo, if we believe, we will see, we are charito. Amen? Kaya mong maniwala sa bagay na hindi mo nakikita kung gugustuhin mo at gagawin mo. Naniniwala ka sa daloy ng kuryente. Kaya may ilaw, may kuryente. Di po ba? Pero nakikita mo ba sa wire na dumadalo yung kuryente? Hindi mo nakikita. Yung ibig sabihin na kaya mong paniwala ng mga bagay na hindi mo nakikita o hindi mo nararamdaman. Naniniwala tayong dumadaloy yung kuryente sa isang kawad o nagkakaroon ng ilaw. Naniniwala tayo na merong signal sa anumang television. Pero hindi mo nakikita. Bakit nagkakaroon ng signal? Bakit nagkakaroon ng tao? Kasi may signal, pero hindi mo nakikita. Pero totoo may signal. Tama? Okay. Naniniwala tayo sa signal ng cellphone. No? Pero hindi natin nakikita yung taong nandoon sa kabilang linya. Di ba? Yung sino sa inyo madalas mag-video call. Ba? Tinitingnan mo sa likod yung tao? Hindi naman, di ba? Alam mo na nasa malayo siya. Paano? Naniniwala ka na ito yung nangyayari kahit hindi mo nakikita. Yun po ang ibig sabihin na tayo po ay kayang maniwala kahit hindi natin nakikita. Kahit hindi mo nararamdaman, no, ay pwede mong paniwalaan. Maaari kang maniwala kung gusto mo dahil kaya mong maniwala. Sino sa inyo naniniwala doon? Kaya mong paniwalaan na dahil kay Kristo, ikaw ay charito, ikaw ay pinagpala at pinaburan. Kahit na kung minsan sa iyong natural na pangyayari, natural na kalalagayan ay tila kabaliktaran nung ating pinaniniwalaan. Minsan ganun po, no? Kabaliktaran ng ating pinaniniwalaan. Naniniwala ako'y blessed and highly favored, pero yung nangyayari sa buhay mo, kabaliktaran ng sinasabi mo. Okay lang po yon. Pero patuloy tayong maniwala sapagkat tunay ang salita ng Diyos na totoo. Kapag sinabi ng Diyos, ikaw ay pinagpala, ikaw ay pinaburan ng Diyos, maniwala po tayo. Amen? Bakit? Kasi ang Diyos tumitingin sa ating pananampalataya. Sabi po ng Hebrew 11:6, and without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He reward those who earnestly seek Him. Ang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos, sapagkat Siya ang nagagantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Hindi natin malulugod ang Diyos kung wala tayong pananampalataya. Pero, pag meron kang pananampalataya, sigurado po, lugod na lugod ang Diyos sa atin. Pag sinasabi natin na tayo po'y pinagpala at pinaburan, sigurado po yun mararanasan natin. Huwag lang po tayong mainip. No? Kasasabi mo pa lang, gusto mo, dumating kagad. No? Sabi doon, in His time, He makes all things beautiful. Gusto ba niyo ng beautiful na pagkakataon? Siyempre, gusto natin. Hayaan natin yung proseso ng Diyos. Araw-araw, magdeklara lang po tayo, magdeklara. We are blessed and highly favored. Tayo malusog, malakas, masigla, pinagaling tayo ng Panginoon, pinagpala tayo, pinaunlad ng Diyos yung mga negosyo natin, binigyan niya tayo ng karunungan para sa ating trabaho. Lagi nating sabihin araw-araw. Kasi kung ano sinasabi natin, yun yung ginagawa at gagawin ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Sa pananampalataya ni Abraham, hindi siya po tumingin sa natural niyang kalalagayan. Pag binasa natin ang Hebrew, merong heroes of faith. Sino yon? Si Abraham.
Hindi siya tumingin sa natural na kalalagayan. Sinabi sa kanya ng Diyos, kayo magkakaroon ng anak. Matanda na po siya, 75 years old, nung sinabi sa kanya yon. Tapos yung kanyang asawa ay baog. Ibig sabihin, parang wala ng pag-asang magkaanak. Pero nakatuon po siya sa pangako ng Panginoon. Hindi siya tumingin sa natural. Siya ay tumingin sa pangako ng Panginoon. Pinarangalan po ng Diyos ang kanyang pananampalataya sa tamang panahon na hayag po sa natural na mundo yung kanyang pinaniniwalaan. Nagkaroon po ba ng anak? Di ba nagkaroon ng anak? Una, naniwala muna siya. Totoo yun, ang sinabi ng Panginoon. Pero nahayag yung kanyang pinaniniwalaan nang naisilang po sino? Si Isaac. No? Kaya sabi sa Hebrew 11:11, by faith, Abraham, even though he was past age, pag sinabing nalipasan na ng edad, ay damatans na. Damatans. Alam niyo mo yung damatans? No? Si Sarah po ay barren. Sarah herself was barren, was unable to become a father because he considered him faithful who had made the promise. Naniwala po siya at siya po ay nangyari ang pangako ng Diyos sa buhay niya. Ngayon, ang tanong na po yung tanong dyan, do you see yourselves blessed and highly favored? Nakikita mo ba? Kasi kailangan mo makita. Do you see that yourself blessed and highly favored? Hanggat hindi mo nakikita sa mata ng iyong pananampalataya o sa espiritu mo, hindi ito paniniwalaan ng iyong natural na kaisipan. Kailangan unang-una makumbinsi mo yung spiritual na pananampalataya mo. Lord, salamat. Kasi pagka nakumbinsi ka na ikaw ay pinagpalat, pinaburan sa spiritual, ay magaganap po ang pinagpalat, pinaburan sa natural na kalalagayan. Bakit? No? Kasi hindi ito paniniwalaan ng yung natural hanggat hindi ito pinaniniwalaan ng Espiritu. You have to see it first in your spirit, then believe in your mind. Then, and only then, it will be manifested. Sabi doon, it will be manifested in your body. Sa ating espiritu ay na-born again ang ating pong mayroon ng tayong buhay na walang hanggan. Meron tayong Zoe life. Ang buhay na walang hanggan ay nasa ating espiritu. Amen. Buhay na po yung espiritu natin. Hindi ho maniniwala ang isang espiritong patay. Kaya ang ginawa ng Diyos, binuhay niya yung ating espiritu para tayo magkaroon ng pananampalataya. Kaya salamat po sa Diyos. Kasi lahat ng nakay Kristo, buhay ang espiritu. At kapag buhay ang espiritu, malaki po, ang tsansa ay 100%. Ang tsansa 100% na maniwala sa sinasabi ng Panginoon. Kasi buhay po ang espiritu. Pero kung patay ang espiritu, kahit anong sabihin mo, kahit sabihin mo, you are charito, you are blessed and highly, ay hindi maintindihan yun. Kaya ho natin naiintindihan na we are charito because ang ating espiritu ay buhay. No? Katulad po nito, hindi natin nakikita o nararamdaman, pero kailangan mong paniwalaan na sa iyong espiritu, ikaw ay born again. Di ba? Hindi po yun nakikita ng physical, na ikaw ay na-born again. Hindi nararamdaman ng iyong katawan. Wala akong kinalaman ng kaluluwa at katawan nung tayo po na born again. Yung espiritu natin na nagpapatotoo na tayo mga anak ng Diyos. Alam natin, sino sa inyo niniwala siya ay anak ng Diyos? Siya ay born again. Bakit mo pinaniniwala? Nakita mo ba? Pero hindi, di ba? Hindi natin nakita, hindi natin naramdaman, pero naniniwala tayo ay born again. Tayo ay may bago at buhay na espiritu na nasa ating buhay. Malapit na po tayo. Lahat po ng nasa katawan, nakikita at nararamdaman, lahat ng nasa kaluluwa, hindi po nakikita, nakikita pero nararamdaman, lahat naman ng nasa espiritu,
hindi nakikita at hindi nararamdaman. Malinaw po, no? Lahat ng nasa katawan, nakikita at nararamdaman. Sa kaluluwa, hindi po nakikita, pero nararamdaman. Pero sa spirito na nasa atin, hindi ito nakikita, hindi po ito nararamdaman. Ang na-born again po kasi sa atin, katawan, sa atin, hindi ang katawan, hindi ang kaluluwa, kundi ang ating espiritu. No? Alam po natin yan, napagdaanan po natin ang pag-aaral niyan. John 3:6, no? Flesh give birth to flesh, but the Spirit give birth to the Spirit. Kaya ang tawag sa born again ay spiritual birth o regeneration. Regeneration made by God, no? The spiritually dead person made alive in Christ Jesus through the Holy Spirit. Tayo po'y nabuhay sa pamagitan po ng Panginoong Hesukristo. Sabi pa ng 1 John 5:11, and this is the testimony God has given us eternal life, and this life is in His Son. He who has the Son has life. Ang mga na kay Kristo may buhay. He who does not have the Son of God does not have life. Kung wala ka kay Kristo, wala kang buhay. Pag wala ka kay Kristo, wala kang kabuhay-buhay. Pero kapag tayo po'y na kay Kristo, tayo po'y buhay, tayo po'y pinagpala, tayo po ay pinaburang. Binigyan po tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Sabi nun, God has given us eternal life. Hindi po bibigyan pa lamang, hindi po darating pa lamang, kundi binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, meron na. Kaya madali na po nating maintindihan, we are charito. Kasi buhay yung espiritu natin. Naniniwala tayo sa sinasabi ng Diyos. Meron kang buhay na walang hanggan kung ikaw ay tunay na na-born again. Nasaan yung buhay na walang hanggan na yan? Ang buhay na walang hanggan na yan ay nasa ating espiritu. No? Ang ating buhay na walang hanggan ay nasa ating espiritu. Ang buhay na walang hanggan, no? Walang katapusan. Pag sinabing buhay na walang hanggan, walang katapusan. Ang ibig sabihin, hindi mamamatay o mahihiwalay man lang sa Diyos. Kapag ikaw ay na-born again, hindi ka na mapapahiwalay sa Diyos. Amen po ba? Naniniwala tayo doon? Sabi po ng Romans 8:1, ang lahat na kay Kristo ay wala ng hatol pa sa kanyang sarili. Pag dinulo natin yung dulong-dulo, walang sino mang pwedeng magpahiwalay sa atin sa kamay ng Diyos, sa kamay ni Kristo. Wala ka ng hatol, meron pang may hawak sa'yo. Mawawala ba kaligtasan mo? Hindi mawawala. Ni minsan, hindi ka mawawaglit sa kamay ng Panginoon. Amen po ba? Sabi po ng John 11:25, I am the resurrection and the life. He who believes in me will live even though he died. Mabubuhay tayo kasi sa kabilang buhay, mamatay man tayo ngayon, ang buhay natin ay buhay kasama ni Kristo sapagkat ang buhay ay nanggaling kay Hesukristo. Ito rin ang tinutukoy na buhay natin dito sa lupa, isang buhay na masagana at pinaburan. Kaya sabi niya, naparito ako upang bigyan niya tayo ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. John 10:10. Ano sabi sa John 10:10? No, yung diablo, ang demonyo, ay devil ay naparito upang magnakaw, pumatay at magwasak. Pero sabi ng Panginoon, naparito siya upang tayo bigyan ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Gusto po ba natin yon? Isang buhay na ganap at kasiyasiya. Kahit ayawan mo yon, bibigay sa iyo kasi kung ikaw ay na kay Kristo. Pero naniniwala mo naman po tayo na hindi natin aayawan ang isang buhay na ganap at kasiyasiya. Amen po ba? Ang pagiging born again ay pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Buhay po na pinagpala. Buhay na pinaburan. No? Sabi pa ng 1 John 5:13, I written this to you who believes in the name of the Son of God so that you may know that you have eternal life. Kaya ibinabanggit natin ang salita ng Diyos, ipinapaalam sa atin na tayo may buhay na walang hanggan. Ganon din ngayon. Pinapaalam sa atin na we are charito. Sinusulat ko ito sa inyo. Ano yung sinusulat? Yung Bible.
Sinulat ang Bible para ipaalam sa mga mananampalataya ano ba yung ginawa ni Kristo. Ano ba yung natanggap natin sa Panginoong Heso Kristo. Sabi, tingnan natin, pansinin natin ang salitang ginamit at forma ng gramatika. Ang salitang know ay galing sa original Greek word na eido na tumutukoy sa natural na understanding, natural na mind, mental assent. No? Ang layunin po ng Bible, ng kasulatan, ay upang malaman natin na tayo'y may buhay na walang hanggan. Yun po ang ibig sabihin noon, na tayo po ay may buhay na walang hanggan. Ganon din po yung pinapaalam sa atin ngayon na tayo po'y pinagpala. Tayo po'y pinaburan. Dahil kay Kristo, we are charito. No? Romans 8:16, nasaan ba ang buhay na walang hanggan? Nasa iyong born-again spirit. Alam ba ng iyong espiritu na mayroon na siyang buhay na walang hanggan? Oo. Sabi sa Romans 8:16, sapagkat ito'y pinatotohanan ng banal na espiritu sa ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Sino po yung mga anak ng Diyos? Tayo. Bakit ka naniniwala? Kasi sa espiritu mo, naniniwala ka, pinatotohanan ng espiritu, Holy Spirit, na tayo po'y mga anak ng Diyos. No? Ngunit hindi alam ng ating natural na isip na tayo mga anak ng Diyos o ng ating kaluluwa. Pero pinaalam ng espiritu natin sa ating natural na isip, sa ating katawan, na tayo po'y mga anak ng Diyos. Ang buhay na walang hanggan ay hindi isang bagay na makukuha mo kapag ikaw ay namatay na. Ito'y nasa iyo na. Maniwala tayo, ito'y nasa iyo na ikaw ay na-born again na sa buhay mo. Kasi yung spiritual life, siya sinasabi abundant life, ay blessed life, abundant life, o spiritual life, ay nasa atin na. Dahil kay Heso Kristo. Okay. Sabi nito, you have tell your natural mind that you have eternal life in your spirit. The moment your natural mind believes this and connect with your spirit, then your body will soon manifested this spiritual life, abundant life, and blessed life. No, kailangan po ang tanong, sabi po sa John 11:4, sabi po ng Panginoon kay Martha, if you believe, you will see the glory of God. Tanong ng Diyos sa atin, do you believe? Do you believe? Naniniwala po ba tayo? Naniniwala po ba tayo na we are charito? We are blessed and highly favored. Amen po? Okay, life application po. Life application. Una, believe in Christ that we are charito, we are blessed and highly favored. We are blessed. No? In Christ, we are blessed. Dahil kay Kristo, tayo po'y pinagpala. In Christ, we are highly favored. May pabor. Lagi ang Diyos sa atin. Yung grace ni God, overflowing. Overflowing ang grace ng pabor ng Diyos sa buhay po natin. Yung kasing grace ay unmerited favor. Pag sinabing unmerited favor, yun po yung grace, pagpapala. Sinasabi na nga natin lagi, araw-araw, meron tayong overflowing grace, overflowing favor. Maniwala tayo doon, overflowing favor ay nasa atin. Pangatlo, believe in the promises of God. Maniwala tayo. Kaya anakaino, magbasa tayo ng Bible. Basahin natin ang mga pangako ng Diyos. Ano man yung sinabi ng Diyos sa atin, no, dahil kay Kristo, tayo po'y matuwid, tayo banal, tayo malakas, tayo malusog, tayo po ay pinagaling na, tayo po'y mabubuhay ng mahaba, no? Tayo po'y mayaman, dahil sa kanyang kahirapan, tayo po'y yumaman. Hindi ho masamang maging mayaman. Hindi ho tayo tinatawag na prosperity gospel, preacher. Pero kapag tayo po ay nasa full grace, hindi pwedeng hindi maranasan ang kasaganaan ng buhay. Kasi naparito siya sa atin upang bigyan na tayo ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Hindi po spiritual na kahirapan ang dinanas ng Panginoon. Lahat po ng kahirapan dinanas niya. Siya po ay pinanganak sa sabsaban. Yung isang sabsaban, tuwing Pasko lang po maganda. Pero sa natural na kalalagayan,
ang sabsaban ay mabahong lugar, hindi magandang lugar. Tiniis ni Jesus yun. No? Lahat tayo ay pinanganak, maaaring iba sa ospital, no? Sa St. Paul, no? No? Ano pa sabi doon? Sa ibang-ibang ospital, no? Sa St. Luke's, ganyan. Sa St. Martin, no? St. Peter, hindi yata kapanganakan yun, no? Pero lahat ng iyan, mas mapalad tayo. Kaya nga po, yung pagiging mapalad natin, ang basihan natin si Jesus. Mas mapalad pa ba tayo? Kumbaga si Jesus, namuhay ng isang alipin, ordinaryong tao. Si Jesus Christ, walang bahay. Nung iba, 3 bahay, 2 bahay. No? Si Jesus Christ, walang bahay. Sabi ng Bible, ang asong gubat may lungga, ang ibon may pugad, ngunit ang anak ng Diyos walang matirhan. Nung namatay, wala namang siyang libingan, nang hiram lang. Piniram yung libingan para mapaglibingan ni Jesus Christ. Yung iba tayo, meron na. No, meron na tayong burial plan. Meron ng ayos. Sino sa inyo na meron ng ayos? Pati makeup, dapat ito makeup ko. Pero mang gano'n. Nagpaplano. Pero tutusin, lahat ng ito, ginawa ng Kristo para magkatotoo, mangyari yung pangako niya. Dahil sa kanyang kahirapan, tayo po yumaman. Believe in the promises of God. Panghuli, let the Spirit within you teach us to see what life we have in this world. Hayaan natin ang Espiritu ng Diyos ang magsabi sa atin, ano nga ba? Ano nga ba ang tinanggap natin dahil kay Kristo? Ano nga ba yung pangako ng Diyos sa atin? Ano nga ba ang dapat nating angkinin? Sasabihin po yan ng Holy Spirit sa atin. Ano po ang the big idea natin? The big idea, in Christ, we are charito. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay, kalahati pa lang ho yan. May booklet tayo. Kung gusto nyong mag-advance, pwede na kayong kumuha ng mga booklet. Meron na po tayong booklet nung nakaraan, Anakaino. Meron tayong booklet ngayon na charito. Susunod, growing up. Okay, tayo po ay magpasalamat. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Lord, salamat po, Diyos. Tunay nga, O Diyos, na kami po, Panginoon, ay naniniwala na dahil sa iyo, Panginoong Jesucristo, we are charito, we are blessed, and highly favored by God. Salamat po sa mga pabor, salamat po sa pagpapala, salamat po sa blessing na laging nararanasan ng bawat isa. Salamat po sa overflowing grace. Salamat po sa new territory na ibibigay mo sa bawat isa sa amin. Salamat po sa iyong salita na tunay nga, Panginoon. Pinatututuhanan ng iyong salita na ang bawat isa sa amin, anumang hinahawakan ng aming kamay, anumang hinahakbangan ng aming paa, ibig sabihin na po yung pinaplano at binabalak namin, ito po ay pinagpala mo na. Ito po ay may pabor na nagkagaling sa iyo, God. Salamat po sa mga blessing na meron kami, higit pa rito sa aming iniisip, higit pa sa aming hinihiling, ay maranasan namin ang isang masaganang buhay, pinagpalang buhay, pinalakas, malusog, masigla, pinagpalat, pinaburan, at kami ang bawat isa na nito ay mabubuhay ng mahaba. Salamat po, Diyos, sa iyong salita. Tunay nga, dahil sa inyo, Panginoong Jesucristo, we are charito. Salamat po, Diyos. Ito po ang sa amin naming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sige po, tinatawagan ko na po ang